minsan iniisip ko yung mga tumitira sa akin, magising kayo na tama yung pinaglalaban ko. I'm thankful, magkasama tayo. Okay, go na tayo. Comelec nang haharas. O ito, pinag-usapan namin kanina. Itong si itong si George Garcia, di ba? Itong si George Garcia ay hinaharas itong itong attorney na si attorney, what's the name? Respicio. Okay? Okay. Si attorney Respicio, isang lawyer, IT, CPA, like attorney Glenn Chong, dahil siya ay nagpalabas ng video awareness na kung saan na pwedeng ma-hack at pwedeng imanipula ng Comelec, okay, no. Well, Comelec, okay, ng hacker ang ating halalan. Tingnan mo ginawa sa kanya. Kinasuhan siya. Ang gasto sa kanya ay what? Ang sabi nga niya, obsolete na itong batas na ito. I mean, parang hindi naman, hindi ito popular na batas na ginagawa, which is, okay, ano sabi niya kanina? Okay, Article 154, Revised Penal Code, Publication and Unlawful Utterances. Na ibig sabihin na ang nilalaman daw ng kanyang video na awareness ito ay labag sa batas. Okay? Dahil ito ay nakakasira sa estado natin, sa estado ng Pilipino. 'Di ba? O sa buong Pilipinas. Dahil nagpapakalat siya ng illegal or unlawful nga or kasinungalingan. Paano maging illegal o unlawful ang nagsasalita na eksperto sa kanyang field? Abogado pa. 'Di ba na matino, hindi katulad kay Lucaret Castro, na pinapaliwanag niya na pwedeng manipulahin ang makina through that source code, access code, okay, na pwedeng baguhin ang resulta ng halalan. Kaya nga kanina sa usapan namin with Attorney Glenn Chong, siya, ang dami niyang sinasabi patungkol dito sa pandaraya ni Satanas, yan patungkol sa source code na yan, access code na yan, sa lahat ng pwedeng kargahan ng SD card, at kung ano pang pandaraya. Pero never ever silang nag-file ng case against Attorney Glenn Chong. Bakit kaya mga bata? Ano sa tingin ninyo? Bakit hindi nag-file ng kaso ang mga bangag kay Attorney Glenn Chong? Baby! Bobo! Perlas na bilog! Sabihin mo, wag kang tutulog-tulog. Anyway, bakit? Kasi may hawak na ebidensya si Glenn Chong na gugulantang sa magang pagmumuka ni Satanas. Okay? Takot ang mga buwaka ng Genemes kay Glenn Chong kasi maraming ebidensya. Alright? Pero dito, matalino naman to si Respicio. Okay? I hope, we're supporting you, sir. Okay? And I hope makipag-collaborate ka kay Attorney Glenn Chong at, mag-ano kayo, pag-aralan ninyo kung paano nyo boljackin yung Comelec na yan. So, eto yun mga kababayan, bakit tayo hinaharas? Pinatanggal nila yung video Pinatanggal nila yung video ni Attorney Respicio dun sa awareness video niya. Bakit nila pinatanggal? Hindi ba dapat i-preserve nila as evidence yun? Dahil siya ay kinasuhan, di ba? So, ibig sabihin, yes, so he is a CPA lawyer. Sabi ni Edwin Amora, Palanga, okay? Bakit nila pinatanggal? Dapat i-preserve mo yung ebidensya. Hindi pa ba malinaw sa sikat ng araw na itong baka ng inang George Garcia at Bangag at si Satanas lahat ang author niyan, inuutosan niya na harasin itong mga tao about sa election kasi dadayain talaga nila yung election. Kanina napag-usapan natin namin din yung tungkol sa online voting na walang information dissemination ang mga embahada ng Pilipinas sa Canada, sa Europa o sa iba pang mga lugar at hindi ipinapaliwanag sa ating mga overseas absentee voters kung paano ang gagawin nila. Nabanggit ko nga doon, isa sa mga in-raise ko na katanungan kasi yung mga elderlies natin, mga elder sisters natin, ating mga lolo't lola, nanay, na hindi naman ganun kateki, dapat na mayroong information dissemination kung paano ang gagawin nila sa online voting. At yung online voting na yan, intended yan para talaga dayain ang halalan o ang boto ng OFW. Why? Kasi alam ni Satanas
alam ni George Garcia, alam ng Bangag administration na hindi sila mananalo sa overseas voters. Yan ang katotohanan dyan. At saka IT auditor yan, huling-huli si Comelec, sabi ni Reyna Elena Edinamora. So yun nga, alam naman natin yan. So kaya ngayon, ang intensyon ng online voting na yan, para dugasin, para dayain kayo. Kaya nga nagtanungan kami kanina, ano ba ang ultimate solution? Sabi ni Prof. Ana, hindi election ang ultimate solution. Ako, the ultimate solution is to gurgur all the bangags. Imagine nyo kung magurgur nyo lahat yung mga yan. Di ba? Matanggal lahat ng mga hinayupak na yan. Eh di, magkakaroon ng, sabi nga kanina, marireboot yung bulok na sistema. So kaya ito yung pangaharas nila sa atin, mga kababayan. Ito na yung pangalan nito. Ito na yung bunga ng mga bunganga natin. 'Di ba? Mahal na rin. Ito yung bunga ng mga bunganga natin, kaya tayo sinusuppress ng ganito. Yung ating mga karapatan na magsalita ay sinusuppress tayo. Tapos yung mga ensimada, syempre, sila ay mga tagapagtanggol ni Bangag. Kahit nakikita nila, ay ba dyan, alam nila adik si Marcos Jr. Pero takot sila. Takot sila. Dahil magurgur sila, makasuhan nga naman, maintindihan mo naman na ang pag-file ng case talaga sa Pilipinas ng mga buwaka ng inang mga politikong ito para bigyan kayo ng burden, para pahirapan kayo sa inyong mga finances. Siyempre, kung wala kang pera, paano ka makakalaban sa mga to? Di ba? Madi-default yung case mo. Panalo na sila. Katulad ng ginawa nila sa akin, di ba? Nung unang kaso, nagpakalat sila ng kasinungalingan na si Maharlika ay matatalo. 99.9% ay panalo sila at sila ay makakukolekta ng $2 bilyong sa akin. Di ba? Dolyar, million lang pala. Excuse mo. Okay? $2 million. Ano nangyari sa kanila? Nakolekta ba sila ng $2 million? So, ito yung propaganda nila. Ito yung pangaharas. Ito yung pananakot nila. It just so happened na yung alindog ko hindi nagpatinag sa buwaka ng inang Lisa Marcos na isang kidnapper, isang imbalsamado ang pagmumuka. Now, i-defend nyo ngayon si Lisa Marcos dahil what? Hindi siya binugbog ni hindi siya binugbog ni Bangag. 'Di ba? Ang nagbugbog sa kanya yung doktor na nagsisimula sa letter A. Yun daw ang bumugbog sa kanya. Dapat na tinuslok niya na sa mata. Dapat in-inject mo na yung filler doon para naman naging hero ka, Dr. A. 'Di ba? Para naman may nagawa kang kabutihan sa bayan. Dapat tinuslok mo na sa mata para diretso na. 'Di ba? Nakita mo? Wag yun nang i-defend. Dahil si Lisa Tanas, kahit anong gawin niyang pagpapapiller, pagpapabotox, o kung ano pang procedure, ang kailangan sa kanya, total, dapat overhaul, okay? Ipabulkit bala ang iyang giti. Lisa, mo bala giti, ipabulkit mo. Yan. Kahit anong gawin ni Lisa Tanas na magpapa-beauty, never ever magiging beautiful yan. Why? Para naman kayong walang alam. Kahit kayo ay hindi medical, nawala kayo sa medical field. Hindi po ay epekto ang gamot sa taong laging kargado ng polboron at kargado ng alak. 'Di ba? Kahit ilang formalin ang isaksak mo diyan, hindi na titigas ng titigas 'yan. 'Di ba? Ngayon, hindi na yan, huwag ka na mangarap, Lisa Tanas, buha ka ng inakang hinayupa ka. Magnanakaw ka, kidnapper ka pa, at ngayon, gusto nyo ng bagong chika bumbum. Parang namiso yata yung alindog ko sa mga ganitong klase, di ba? Hoy! Bilat! Ano yung naulinigan ko? Okay, ito ha. Ito si Polidong, yung Polido na binigyan ng Hermes ni John Vic ayon sa ating source. Oy, John Vic. Yung DILG secretary. Okay? Alam nyo ba kung ano chika bumbum? Ayon sa ating source, John Vic, crush ka daw ni Imbalsamado pala.
Napag-alaman natin na si John Vic ay favorite na ngayon ni Lisa Tanas. Kasi pinapangarap ni Lisa Tanas ayon sa ating source na matsyuk-tsak siya ni John Vic. Di ba? Ew! Paano na yung polidong-polido? Imagine mo, kung mangyari yung tsoktsakan, matapos isaw-saw doon sa polidong-polidong kipay, tapos isasaw-saw mo yung, oh my God, Kadiri! Diba? Yan, boses boses puso. Lakad-lakad sa batuhan. Mga baboy, diba? O yun ang napag-alaman ko, na itong si John Vic ay crush ni Liza Tanas. At gustong magbika-bika daw ng kanyang kipay dahil crush siya ng bonggang-bongga. At hindi yun nagtatapos. Wala naman tayong pakialam sa mga crush nila. Crush, na yan eh. At sinasabi ni Lisa, kaya magkaaway talaga si Tamba ngayon at saka si John Vic. Si John Vic, si Lisa Tanas. Why? Kasi ang pinupush ni Lisa Tanas sa mga business sectors katulad na lamang kay Mr. Pangilinan, di ba? Paano ko naman nalaman niya mga ganyan? Baby! Paano naman nalaman na ang lala ninyo na crush ni Lisa Tanas si John Vic? Di ba? So, ibig sabihin, chinichika daw. Diba? Mag-ala Christopher Min tayo ngayon. Alright? So, itong si Lisa Tanas ay pinupush niya na maging presidente sa 2028. Maging presidentiable. Tatakbo sa presidente si John Vic Remulla. Kaya siguro ba, kapalit ng bika-bika, ito lang ang tanong ko, John Vic Remulla. Kaya mo bang ituton ang isang... Ay, ambot sa inyo mga linti ka mo, nadadamay ako dito. Sige na lang, ilongguhan na lang para di ba siya. Ikaw, John Vic Remulla, sarangan mo ba ituton inang gaga na ang iya po tayo ang iya bilat ulbo-ulbo na parang puro formalin. Sige gid abi Commander Aguila. Kaya mo bang mula sa pulido maitot-itot ka gid dito? Kasi type ka daw eh. Type ka daw kaya ka ngayon pinupush na ikaw ang maging presidente over dito kay Tambaluslos. Syempre nakakahiya naman kung si Lisa Tanas pantasyahin niya si Tambaluslos. Hindi magkakaroon ng enkwentro kasi pareho silang butod. Paano papasok yung espada kung sila ay parehong butod, di ba? Kaya hanggang hanggang jugjugan na lang na ganon. At least medyo si John Vic, medyo pati puno, di ba? Papasok talaga yan, Kadiri. Kadiri, no, Carlo? Kadiri talaga. Oh my God. John Vic, yan ang hamon ko sa'yo. Maitot ka gid sa'yo, linti. Ay, ambot. Imagine ninyo, kadiri talaga. Imagine ninyo, kung ituto ni John Vic, di ba, si Lisa Tanas na bangag sa alcohol at sa pulburon, tapos yung mukha niya, tinuslok pa ni Dr. A. Di ba? Nakita niyo yung kanyang mukha, di ba? Parang siopaw na panis o ensimadang panis. Gaga ka! Ang punto de vista ko, sabi ko nga sa mga nag-i-enhance ng inyong mga beauty, wala akong pakialam. Okay? I respect you guys. 'Di ba? Magkakaiba tayo eh. Pwede ka naman sabi nga nila kapag tama ba? Kung gusto mo na magpa-botox or mag-enhance ng iyong beauty, bata ka pa lang, umpisahan mo na like inyong 25, 30s. Base dun sa mga nabasa kong article, I don't know kung gaano ka-true yun. Pero hindi mo na pwedeng pagandahin ang kuro-kurubot. 'Di ba? Paano mo na pagandahin yan, oy? 'Di ba tigulang na mahunit na, linti? 'Di ba? Kahit ituton mo na si Lisa Tanas, waay na. Ang magwa dira, baka pulburon, magsirit-sirit gid.